Hi guys! Welcome to another video for the Tips and Buy sa Canada playlist. In this video, ating pag-uusapan ng iba't ibang uri ng benefits na aming natatanggap dito sa British Columbia, Canada. I'm Terrence and this is Canada A. So guys, in this video, I will try my best to share with you some of the benefits that we are receiving or we have received here in Canada. I'm not sharing this information to you para lang makapagyabang. That's far from the purpose why I did this video. I'm sharing this information to inform and inspire you na magpursige na magpunta dito sa Canada if ever may plano kayong mag-migrate dito sa Canada. So, tara, umpisahan na natin. Before we start, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, drop a comment, and share it with your friends na gusto magpunta dito sa Canada. So this video will be done in two parts. So sa part na ito, akin munang i-share yung mga benefits na aming mismo natatanggap. Ito yung mga first-hand experience namin, meaning kami mismo natatanggap na namin to. In other videos, i-share ko din sa inyo yung mga benefits na hindi pa namin natatanggap pero may idea na kami kung ano yung mga ito. Pero in this video, yung mga benefits lang na amin natatanggap ang i-share ko sa inyo. Number 1, the child care benefit or the CCB. Dito sa Canada, kung may anak ka, may tulong ka matatanggap sa gobyerno. The more na marami ang anak mo, the more na marami kang tatanggap na tulong mula sa gobyerno. The more, the merrier. Ika nga. This benefit is available to all Canadian families, meaning kahit na low income or high income earner ka pa, may matatanggap ka tulong mula sa gobyerno kung may mga anak ka. Nakadepende nga lang yan sa salary mo. So, the more na mababa yung sahod mo, the more na malaki ang tulong na ibibigay sa'yo ng gobyerno. The more na malaki ang sahod mo, the more na maliit ang tulong na may ibibigay sa'yo ng gobyerno. But the point is, lahat ng family dito sa Colombia na may mga anak, makakatanggap sila ng tulong mula sa gobyerno. At ito yung tinatawag na Child Care Benefit or the CCB. So, nung bago-bago pa lang kami dito sa Canada, syempre nag-uumpisa pa lang kami. I was a low-income earner at isa lang yung baby namin noon. So, nag-apply ako for CCB and ang monthly natatanggap ko noon because may anak kami, si Ate Tinga, ang natatanggap ko noon is around $500. So, imagine, $500 per month na tulong mula sa gobyerno na hindi yung pinagpaguran pero binibigay sa'yo ng gobyerno. Ang laking tulong nun sa amin every month sa mga expenses namin. And then now, dahil nadagdagan na nga kami ng isa, si Baby Rai, kasama na namin, dalawa na yung anak namin, and kahit pa paano medyo gumanda-ganda na yung sahod ko eh. So, nung bagong silang si Rai, in-apply namin siya ng childcare benefit, ang natatanggap namin noon is around $900 per month. And ngayon, dahil nagtapos na yung taxation, so na-compute na yung mga panibagong sahod namin, around $800 a month na lang ang natatanggap namin para sa dalawang bata. Still, ang laking tulong nun. May dalawang bata kami, and nakakatanggap kami ng $800 per month mula sa gobyerno. Tax-free. Hindi binabawasan ng gobyerno yun. So, yun ang CCB, Child Care Benefit. Libreng tulong mula sa gobyerno na binibigay sa iyo ng Government of Canada para palakihin mo ang iyong mga anak. Kaya nga si Mami Weng, hindi muna siya nagtatrabaho eh. Hindi siya required na humanap muna ng trabaho at nakafocus lang sa mga bata kasi kahit na hindi siya kumikita, may natatanggap naman kami tulong mula sa gobyerno. Number 2 is the Medical Services Plan or the MSP. Dito sa Canada, lahat ng provinces may mga kanya-kanyang health insurances plan. And dito sa British Columbia, ang health insurance dito is tinatawag na Medical Services Plan or the MSP. Lahat ng medical needs mo from consultation, meaning pupunta ka sa clinic para magpa-check up sa doktor, and mga major operations, and even yung panganganak, lahat ng yan, sagot ng gobyerno, libre, wala kang gagastusin. Unlike sa Pilipinas, mahirap magkasakit kasi lahat ng operation may bayad, unless may PhilHealth ka. Pero I don't think 100% ang coverage ng PhilHealth. And yun nga pala, yung MSP dito is parang PhilHealth sa Pilipinas. Ang kaibahan nga lang,
kung sa Pilipinas may certain portion ka na kailangang bayaran at certain portion lang ang sasagutin ng PhilHealth, dito 100% sagot ng MSP 'yun. Nung bago-bago kami rito sa Canada, every month nagbabayad pa kami ng MSP namin, eh. Kasi that time yung batas may ano pa, eh, kasi yung lumang batas noon required yung mga Canadian na permanent residents and citizens na magbayad monthly ng premium para sa MSP. Pero simula noong January 1, 2020, tinanggal na ng government yung mga premiums sa MSP. So right now, wala na kaming binabayaran sa MSP. And now, naa-avail pa namin yung mga services na pino-provide ng MSP ng libre. So, ang laking tulong sa amin nun. Like si Mami Weng, nung nanganak siya, C-section, wala kaming binayaran. Pati yung pagstay namin sa hospital ng 3 araw, wala rin kaming binayaran. Libre lahat yun. Free education from preschool hanggang grade 12. Dito sa Canada, libre yung education. Libre yung public education. Sa preschool, may tinatawag dito na Strong Start Program. Yung Strong Start Program, nag-i-start yan from 2 years old to 5 years old. So, ang goal ng Strong Start is para matuto yung mga bata na makipag-socialize. So, dadali mo yung mga bata doon, makikipaglaro sila sa mga kalaro nila, and then makikinig din sila sa mga storytelling ng teacher, and then libre pa yung merienda nila, may free snack din sila. So, yun yung Strong Start Program. And then, after preschool, ang kind of education dito is katulad din na sa Pilipinas, K-12 program. So, sa K-12 program, sa mga public schools, libre din yan. Wala kang babayarang tuition fee in all of at least in all of British Columbia. Hindi lang ako sure sa ibang provinces, eh. Pero I think parehas din. So imaginein mo, may natatanggap ka ng monthly na pera para sa mga bata, tapos libre pa yung schooling ng mga bata. So wala ka talagang rason para hindi mo mapag-ipunan ng college nila. Yung susunod naman is the Canada Education Savings Grant or CESG and the Canada Learning Bond o yung CLB. Ito yung program ng Canada para i-encourage yung mga magulang na magtabi na mag-save para sa pang-college ng mga bata. Kasi medyo may kamahalan ng college dito, eh. So, hangga't bata pa lang, maganda, umpisahan mo na yung pagsisave ng pera para sa pang-college ng mga bata mo. At ang program na kailangan mong i-open para makapag-save ka ng funds para sa pang-college ng mga bata mo ay ang tinatawag na Registered Education Savings Plan or RESP. Kasi nga, sabi ko nga, hindi naman libre yung college dito. Medyo magastos ang college dito and maganda, habang bata pa yung mga anak mo, ipag-open mo na sila ng RESP para habang lumalaki sila, nakakapag-ipon ka na ng pang-college nila. Kami, dito namin pinapasok yung mga natatanggap namin pera sa government para sa mga bata. Hindi naman lahat kasi yung iba ginagamit din namin sa mga expenses. Pero nagsiset aside kami ng portion na natatanggap namin mula sa Canada para sa mga bata para ihulog sa RESP. Yung mga magulang dito sa Canada, hindi sila required na sagutin yung pang-college ng mga anak nila. So, either yung anak mo, pag umabot na siya ng college, mag-i-student loan siya para lang makapag-college siya. Or, you as a parent, bata pa lang yung anak mo, para matulungan mo yung anak mo, ipag-save mo na nga siya, ipagbukas mo na siya ng RESP para habang lumalaki siya, may naiipon ka na para sa pang-college niya. Hindi mandatory yun, pero kung responsible parent ka, yun ang gagawin mo para sa mga anak mo. Para hindi na sila mahirapang makapag-college o hindi na sila kailangan maging working student para lang makapasok ng college. And then pag pinagbukas mo ng RESP yung mga bata, dito na pumapasok yung CESG at CLB. Ano ba yung mga ito? Yung CESG kasi, ito yung tulong ng government sa'yo pag naguhulog ka sa RESP ng anak mo. Halimbawa, monthly, naguhulog ka ng $100 sa RESP ng anak mo. Tatapatan ng government ng Canada yun ng 20% CESG monthly. So yung $100 na hinuhulog mo monthly para sa RESP ng anak mo, bibigyan ka ng additional 20% money ng Canada base dun sa inihulog mo monthly. So yung $100 mo, naging $120 na monthly.
And then, this CESG has a lifetime maximum of $7,200. So, pag nakapagbigay na ng $7,200 ang government ng Canada sa'yo, hindi ka na makakatanggap ng CESG. Tapos, yung CLB naman is pag nagbukas ka ng RESP, sa first year ng pagbubukas mo ng RESP, bibigyan ka ng Canada ng $500 para sa CLB. And then, for 15 years, every year, bibigyan ka ng additional $100 ng Canada for the year na meron kang RESP. So, for a maximum yun of 2,000 US dollars. So, imagine, the more, pag pinagbukas mo ng RESP yung anak mo, pagkapanganak pa lang niya, makakatanggap ka ng maximum ng 7,200 CESG at $2,000 CLB para sa pang-college ng anak mo. That's a total of 9,200 Canadian dollars. Ang laking tulong, di ba? Saan ka makakakita ng government na pinagbukas mo na ng college fund yung bata, galing sa pera mo, tinulungan ka pa niya. Tinulungan ka pa niya at binigyan ka pa ng $9,200 as incentive dahil pinagbukas mo ng college fund yung anak mo. Di ba? Ang ganda. Susunod naman is the GST-HST. GST stands for Goods and Service Tax and HST stands for Harmonized Sales Tax. Ito yung tax credit na matatanggap mo every 3 months after mo mag-file ng tax. So, the lower your income is, the higher your GST, HST na matatanggap mo every 3 months. Naalala ko, nung bago-bago pa lang kami dito sa Canada, since yung income ko is nasa lower bracket pa, ang natatanggap namin na GST, HST is nasa 1,000 Canadian dollars. So, every 3 months, nakakatanggap kami ng 250 Canadian dollars tax-free na hindi namin pinagpaguran. Yun yung tulong na binibigay ng government sa amin. So, every 3 months, nakakatanggap kami ng 250 Canadian dollars sa GST, HST namin. And now, since medyo kahit pa paano gumanda-ganda na yung sahod ko, lumit na yung GST na natatanggap namin. So, around $20 every 3 months na lang ang GST na natatanggap namin. But still, nung bago-bago pa lang kami, ang laking tulong nun sa amin na nakakatanggap kami ng ganung amount sa pantulong para sa mga expenses namin. Panghuli naman is the tax refund. Ang kagandahan dito sa Canada, pag nagbabayad ka ng tamang tax at tama yung computation ng tax mo, and then, when taxation comes, after mo mag-file ng tax, malamang sa malamang, may matatanggap kang tax refund. So far, every year, starting nung nagpunta kami dito sa Canada, after naming mag-file ng tax, nakakatanggap kami ng 3,000 Canadian dollars as tax refund. So, simula nung dumating kami dito, until now, every year, pag nagpa-file kami ng tax, nakakatanggap kami ng 3,000 Canadian dollars. Ang laking tulong nun, di ba? Nag-file ka na nga ng tax, nagbayad ka ng tamang tax, sinuklihan pa ng gobyerno yung pagbabayad mo ng tax kasi makakatanggap ka ng refund. It's free money. Hindi mo pinagpaguran yun. Mabibigla ka na lang, oh, may 3,000 tayong matatanggap sa tax refund natin. Ang laking tulong nun, di ba? So there you go guys, yun yung mga tulong na natatanggap namin dito sa Canada. First hand experience ng mga benefits na kami mismo natatanggap namin. So imagine mo, pag may anak ka, may libreng tulong ka na matatanggap from the government of Canada. Tapos, libre pa yung public schooling ng mga bata. Tapos, pag pinag-open mo sila ng fund para sa pang-college nila, tutulungan ka pa ng government ng Canada, maghuhulog sila ng pera dun sa fund mo, pantulong sa pang-college ng mga bata. And then, kada taxation, may matatanggap kang GST, HST, and may matatanggap ka pang tax refund. Alaking tulong ng mga yon. Singit ko lang guys, this COVID-19 pandemic, binatanggap kaming one-time na tulong mula sa government ng Canada na tig $300 para sa mga bata. So, 2 bata yon, nakatanggap kami ng additional $600. And then, may natanggap din kaming additional $400 sa GST, HST namin. So, imagine mo, this COVID-19 pandemic, nakatanggap kami ng 1,000 Canadian dollars na tulong mula sa government of Canada. Saan ka pa?
So there you go guys, yun yung mga benefits na natatanggap namin dito sa Canada. Yun yung mga benefits na kami mismo na-avail namin dito sa Canada. Yung ibang mga benefits na hindi namin na-avail dito sa Canada is i-explain ko sa inyo in other videos. May idea na kami, so naririnig na namin yon, nakapag-research na kami about sa mga bagay na yon, pero hindi pa namin na-avail. Pero share ko pa rin sa inyo para may idea pa rin kayo kung ano-ano yung mga yon. So for now, dito nga sa video ko, na-share ko na sa inyo yung mga na-avail namin. At wala kang reason talaga para hindi makapag-ipon dito sa Canada kahit sabihin mong low income earner ka. Tapos sasabihin mo may mga anak ka, ang hirap mag-ipon kasi may mga anak ka. Mali yun. Kasi dito nga sa Canada, the more na may anak ka, the more na marami kang tulong na makukuha sa Canada. So may natatanggap pang pera sa mga bata. Tapos, at the same time, libre yung public schooling ng mga bata, and then at the same time, libre din yung healthcare system dito. So wala ka talagang rason para hindi makapag-ipon dito sa Canada. That's all for now guys. If you like what you have watched, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, drop a comment na rin, like this video, and share it with your friends, lalong-lalo na yung mga tao may plano magpunta dito sa Canada para magkaroon sila ng idea kung ano-ano yung mga benefits na matatanggap namin dito. Once again, I'm Terrence, and this is Canada A. Bye! Kung nandito ka pa at nanonood ka pa dito sa last portion ng video ko, please don't forget to subscribe to my channel. So, click this, the nakita nyo sa taas na yan, subscribe kayo dyan. May mga playlist ako dito kung gusto niyo panoorin, and then may mga videos ako dito na panoorin niyo na rin para may matutunan kayo dito sa Canada. So, once again, I'm Terrence and this is Canada A. Bye!